Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Moises. Walang eksaktong taon, probinsya ng Antique. Anong nangyari dito, Sargento? May mga nakakita ba? Tanong ni Moises. May ilang nakakita ng bangkay, pero hindi nila nasaksihan kung paanong nangyari ang krimen. Pero malakas talaga ang kutob ko, Teniente. Hindi tao ang may gawa nito. 4 na katao. Iisa lang ang marka na nakita sa kanilang katawan at hindi yon gawa ng patalim. Wika ni Sargento Abel. Yang ka na naman, Abel eh. Ano, aswang na naman ba ang may gawa? Nako, tigilan mo na yung kakapaniwala mo sa makatang isip. Walang aswang. Ginagawa lang silang panakot sa mga kabataan nung araw para wag lumabas ng 10 oras ng gabi. Tugon ni Moises. Maniwala ka, Teniente. Totoo sila. Hindi lang basta kwento ang mga aswang. Kasalukuyang nasa pinangyarihan ng krimen sina Moises at ang kaibigan niyang si Abel. Naglilingkod bilang pulis sa kanilang bayan ang 25 taong gulang na binata. Maagang tumaas ang ranggo dahil nagtapos ito ng akademya sa ibang bansa sa kursong abogasya. Ngunit piniling umuwi ng bansa para ipursige ang matagal ng pangarap na maging pulis. Lumaki sa marangyang pamilya itong si Moises. Nagmamay-ari ang mga magulang ng malaking kumpanya na gumagawa ng pyesa ng sasakyan sa bansang Korea. Doon din ito ay pinanganak. Ngunit lumaki sa piling ng kanyang lolo at lola. Nagtapos ng sekundarya sa Pilipinas. Matapos ay sumama sa kanyang mga magulang para mag-aral ng kolehiyo. Matanong ko lang sa'yo, sir. Bakit mas ginusto mong maging pulis sa Pilipinas? Mas malaki ang kita sa ibang bansa. Kahit hindi ka na nga magtrabaho eh. Tanong ng kaibigan na si Abel. Patuloy pa rin silang nag-iikot sa pinangyarihan ng krimen habang naghahanap ng mga palatandaan ng salarin. Alam mo, Abel, kapag pangarap mo, kahit gaano kaliit ang sweldo, kahit gaano kahirap masaya ka, yun ang gusto mo eh. At isa pa, kahit hindi na ako magtrabaho, hindi pwede yun, oh. Hindi ko naman pagmamay-ari ang kumpanya ng mga magulang ko. Tugon ni Moises. Biglang napahinto si Abel nang makita ang mga bakas ng paa na papasok sa kagubatan. Naupo ito para makitang mabuti ang mga ito. Hindi ba bakas ng tao to, Moises? Maniwala ka sa akin, hindi tao ang may gawa nito. Wika ni Abel. Tinignan ni Moises ang mga bakas. Napansin ang mahabang daliri. Oh, hindi tao. Parang bakas ng malaking unggoy. Ay nako, Abel, alam mo masyado ka nang nagpapaniwala sa mga kwento. Halika na nga, bumalik na tayo sa presinto para makapagpasa tayo ng report. Tugon ni Moises. Kaunting kaalaman tungkol sa ating tampok na karakter. Si Moises ang tipo ng taong hindi naniniwala sa mga pamahiin at mga kwento hanggat hindi niya ito napapatunayan at nakikita ng sariling mga mata. Hindi niya ito pinaniniwalaan dahil na din sa kursong tinapos. Nadala nito ang pagiging mapagduda sa lahat ng bagay, lalo na kung may kinalaman ito sa batas. Habang nasa daan, patuloy pa ring nagsasalita si Abel tungkol sa krimen. Sinaway naman ito ni Moises dahil naaalibadbara ng binata. Pre, tapos na yung trabaho natin ha. Yan pa rin yung lumalabas sa bibig mo. Pwede ba? Ugaliin mong ilabas ang trabaho sa personal na buhay. Ay nako, ibaba mo na nga lang ako dyan sa kanto. Mamamasahin na lang ako pauwi. Wika ni Moises.
Hindi na ako na. Hindi na ako magsasalita. Kaya pala, sasama ka ba bukas? Tanong ni Abel. Hindi siguro. Kailangan ko ipagpatuloy yung investigasyon eh. Isa pa, hindi naman tayo titigilan ni Hepe ng kakatanong tungkol dun. Kayo na lang siguro. Tugon ni Moises. Kinabukasan maagang pumasok ang binata. Binalikan nito ang pinangyarihan ng krimen upang ipagpatuloy ang investigasyon. Alam ng binata na nasa paligid lang ang mga palatandaan. Ngunit kahit ilang beses na mag-ikot si Moises, hindi nito mahanap ang kahit anong palatandaan. Hanggang sa mapansin nito ang maliit na pamayanan sa bandang ibaba ng lugar. Nagpa siya si Moises na puntahan nito para makapagtanong. Ngunit nang makita siya ng mga tao, nagsipag-alisan ng mga ito na tila takot sa kanya. Hanggang sa madako ang binata sa gawing dulo ng maliit na komunidad. Nag-iisang maliit na kubo na lang ang nakatayo roon at may lalaking nakatira. Tinatayang nasa edad 40 ang edad nito. Matipuno ang pangangatawan. Napansin ni Moises ang pilat nito sa kanang braso. Pisngi na parang kinalmot ng kung anong nilalang. Mawalang galang na po. Maaari po bang makapagtanong? Tanong ni Moises. Ano yun? Bilisan mo, may ginagawa ako. Tugon ng lalaki. Tungkol sa nangyaring patayan eh. Gusto ko sanang malaman kung may nagawi bang kahina-hinalang tao dito. Tanong ni Moises. Sa pagkakaalam ko, ikaw pala ang nagagawing kahina-hinala dito. Sino ka ba? Nagtatanong ka ng tungkol sa nangyaring patayan dyan sa taas. Ano bang meron sa'yo? Tugon ng lalaki. Nagkataong hindi nakasuot ng uniforme si Moises, kaya hindi siya nakilala ng mga tao. Pasensya na, hindi ako nakapagpakilala. Ako po si Teniente Moises. Pulis po ako. Ako nakatalaga sa kasong patayang nangyari dyan sa taas. Wika ni Moises. Ibinaba ng lalaki ang hawak na palakol at lumapit sa binata. Ay, pasensya na din po, Teniente ah. Hindi po kasi kayo naka-uniforme kaya hindi ko kayo nakilala. Ako pala si Felipe, ang nagsisilbing pinuno ng pamayanang ito. Halika, doon tayo sa bahay nang makapag-usap tayo ng maayos. Tugon ni Felipe. Pagkapasok nito sa tahanan, inalok nito si Moises ng maiinom. Wala kasi akong nakitang ebidensya doon mismo sa pinangyarihan. Maliban na lang sa mga bakas sa katawan ng biktima. Yung kasama ko nakakita ng bakas sa mga paa. Pero hindi naman sa tao yun eh. Parang kapareho ng paa ng malaking aso. Wika ni Moises. Wala naman kaming napapansin na kakaiba sa paligid. Hindi rin namin naramdaman ang nangyaring patayang kagabi. Nitong umaga lang namin nalaman eh. Tugon ni Felipe. Nagtanong pa ng ilang bagay si Moises tungkol sa pamayanan. Dahil yun din ang unang beses na nakarating siya sa lugar. Walang pagdadalawang isip na sumagot si Felipe. Ayon dito, matagal nang naninirahan ang mga tao sa lugar. Ang ama niya ang unang namuno. Nang mamatay ito ay siya ang pumalit. Ayon din kay Felipe, nabawasan na ang bilang ng mga taong nakatira sa lugar. Ang ilan sa mga ito ay nagsipaglipatan na sa syudad upang makipagsapalaran. Ang mga naiwan na lang, ang mga pamilyang ikinabubuhay ang pagsasaka at pag-aalaga ng mga hayop. Napasarap sa pakikipagkwentuhan ang binata. Hindi nito namalayang gabi na kung hindi pa siya napadungaw sa bintana. Nako! Buong araw na pala ako nandito. Salamat Felipe ah. Pero kailangan ko nang umalis eh. Ituloy na lang natin yung usapan sa mga susunod na araw. Wika ni Moises. Walang problema, Teniente. Ihatid na kita sa bukana.
Mapanganib na ang daanan sa ganitong oras. Naglipa na sa lugar ang mga alagang aso ng mga kapitbahay. Tugon ni Felipe. Habang naglalakad ang dalawa, napansin ni Moises ang malalaking asong naglalakad sa gilid ng daan. Ang ipinagtataka ng binata, halos magkakasing laki ang mga ito at karamihan ay kulay itim ang balahibo. Isa lang ba yung pinagmumulan ng mga asong yan? Bakit parang magkakamukha lang sila? Tanong ni Moises. Hindi, Tiniente. Iba-iba yung pinagmulan ng mga asong yan eh. Madilim nga lang kaya akalain mong magkasing laki lang sila at magkakamuka. Pero bueno nandito na tayo sa bukana. Hanggang dito na lang kita ihahatid. Tugon ni Felipe. Liblib pa rin ang lugar. Kailangan pang maglakad ng binata ng ilang metro bago marating ang lugar kung saan nakaparada ang sasakyan. Walang problema, Felipe. Una na ako para makauwi ka na din. Salamat, pinatuloy mo ako sa tahanan mo. Wika ni Moises. Matapos ay tumuloy ito sa paglalakad. Ilang hakbang pa lamang, nang lumingon ito ay nakitang nakatayo pa rin si Felipe sa mismong bukana ng baryo. Ang nakakagulat, nakaupo sa tabi nito ang malalaking aso. Kumaway ang binata at bilang pamamaalam, tumugon naman si Felipe at muling nagpatuloy sa paglalakad. Pagdating nito sa kotse, nagulat ang binata dahil nakaupo sa loob nito si Abel. Ang tagal mo doon, Tiniente. Mabuti na lang, sinabi na mga kasama natin kung saan ka nagpunta. Ano bang ginawa mo doon? Tanong ni Abel. Wala naman, Sargento, sinubukan ko mag-imbestiga Pero wala ring alam yung mga tao dito Nakausap ko yung pinaka-pinuno ng pamayanan. Wala din silang nakita o narinig. Hindi ko alam kung saan tayo magsisimula sa kasong to. Tugon ni Moises. Ayaw mo lang kasing maniwala sa akin. Sinabi ko sa iyo na hindi tao ang pumatay sa mga biktima. Doktor na mismo ang nagsabi, gawa ng malaking hayop ang sugat ng mga biktima. Wika ni Abel. Sa pagkakataong iyon, tinimbang ni Moises ang mga pangyayari. Binigyan ng pagkakataon ang kasamang ipaliwanag ang mga sinasabi. O sige nga, ipaliwanag mo sa akin at sabihin mo kung saan mo nakuha ang ideyang yan. Paano mo nasabi na hindi nga tao ang may gawa ng pagpatay? Tanong ni Moises. Magsisimula tayo sa katawan ng mga biktima sa morgue. Halika, ako na magmamaneho. Wika ni Abel at pagdating sa morgue, tinignan ng binata ang mga bangkay. Nalinis na ito ng mga embalsamador. Ngunit nakaimbak lang ang mga ito dahil walang kumikilalang kaanak. Ano bang titignan natin dito, Sargento? Tanong ni Moises habang pinagmamasdan ang sugat sa dibdib ng biktima. Tignan mong mabuti, Teniente. Isukat mo ang kamay mo sa distansya ng bawat hiwa. Tugon ni Abel. Ginawa naman ito ni Moises. Laking gulat ng binata dahil halos kasukat ito ng kanyang kamay. Huwag mong sabihin, likha ng kamay ng tao ang sugat na to. Tanong ni Moises. Tumpak, Teniente. Yan mismo ang gusto kong ipakita sa'yo. Ngayon pumunta tayo sa iba pang salarin. Mapapansin mo ang malalalim na kagat sa kanilang leeg. Tignan mong maigi, yung mga marka sa ngipin. Gaano kalaki ang butas nito? Hindi ba kasing laki ng hintuturo mo? Tatanungin kita, Teniente, anong hayop ang nabubuhay dito sa Pilipinas ang merong ganyang kalaking pangil? Tugon ni Abel. Napaisip ang binata dahil totoo ang sinasabi ng kasama. Wala nga akong alam na ganyang kalaking hayop Pero anong klaseng nila lang ang gagawa niyan?
Tanong ni Moises. Yan mismo ang tutuklasin natin ngayong gabi. Halika, samahan mo ko sa kaibigan kong matanda doon sa may likod ng simbahan. Siya ang maaaring makasagot sa mga tanong natin. Tugon ni Abel. Muling bumiyahe ang dalawa pabalik sa labas ng bayan. Sa pagkakataong iyon, pinuntahan nila ang tahanan ng kakilala ni Abel. Pagdating sa lugar, nakita nitong nakaupo sa atangan ang isang matandang nagsisindi ng kanyang tabako. Napatingin sa kanilang dalawa ang matanda. Napatayo ito. Sinubukang maaninag kung sino ang mga paparating na panauhin. Huwag kang magsasalita, Teniente. Ako ang makikipag-usap kay Tatang Ingo. Medyo may diferensya yan sa pandinig eh. Kaya kailangan mong lakasan kapag magsasalita ka. Wika ni Abel. O sige, walang problema. Ikaw naman yung nakakakilala sa taong yan eh. Mas mabuting ikaw na yung makipag-usap. Tugon ni Moises. Nagpatuloy ang mga ito. Marahang pumasok sa tahanan ng matanda. Matapos magsalita ng kaibigan, bumati naman si Moises ng magandang gabi. Nilakasan nito ang tinig para marinig ng matanda. Magandang gabi po. Mga pulis po kami. May gusto lang sana kaming itanong. Ay huwag ka ngang sumigaw, naririnig kita ng maayos. Bakit ba anong kailangan nyo sa akin? May kasalanan ba ako? Tanong ni Tatang Ingo. Wala naman po, Tatang. Naparito lang po kami para magtanong tungkol sa ilang bagay. Alam ko pong kailangan makakasagot sa mga ito. Wika ni Abel. Eh kung ganon, ano ba ang gusto mong malaman? Tanong ni Tatang Ingo. Hinayaan ni Moises na si Abel ang magsalita. Tungkol po sa nangyaring patayan doon sa Tumana. Kung hindi po nakarating sa inyo, 4 na tao po kasi yung nakitang patay sa lugar eh. Hindi po malinaw kung sino may gawa. Pero may suspetsya po ako, hindi tao ang pumatay sa kanila. Tugon ni Abel. Maaari mo bang ipaliwanag sa akin kung bakit mo nasabing hindi tao ang may gawa ng pagpatay? Ano ang mga palatandaang nakita mo? Tanong ni Tatang Ingo. Yung mga sugat po ng biktima, hindi po sila gawa ng patalim eh, kundi kuko ng malaking hayop. Wala rin kaming nakitang ibang palatandaan na tao ang gumawa. Yung mga bakas sa lupa hindi bakas ng tao, bakas ng malaking aso. Pagpapaliwanag ni Abel. Alam nyo, may mga kwentong kumakalat sa lugar na ito tungkol sa mga nilalang na pumapatay at kumakain ng lamang loob ng tao. Gabunan ang tawag sa kanila. Isa sa pinakamalakas na lahi ng mga aswang. Wika ni Tatang Ingo. Aswang? Seryoso ka ba sa sinasabi mo, Manong? Oy Abel, sinabi ko sa'yo ayokong sayangin ang oras ko dito. Pasensya na po, Tatang, pero hindi po ako naniniwala sa mga ganyang kalokohan. Tugon ni Moises. Akmang aalis na sana ito nang tumayo si Tatang Ingo. Ipinakita ang kanyang tenga. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makita ang malalaking pilat na naging dahilan upang mawala ang tenga nito. Ang mga pilat na ito, likha ng isang gabunan. Kamunti ka na akong mamatay dahil sa kanila. Kaya nga nagpasya kong tugisin ang mga yan. May pagmamalaki ko sa iyo na marami din sa mga nilalang na yon ang namatay sa pamamagitan ng aking talim. Wika ni Tatang Ingo. Sabay bukas ng isang bowl. Punong-puno ng bungo ng mga nilalang. Dinampot ni Tatang Ingo ang isa sa mga ito. Inilapag sa mesa. Mahaba ang pangil. Kakaiba ang hugis nito kung ikukumpara sa normal na bungo ng tao.
Anong uri ng hayop yan? Tanong ni Moises. Bungo ng isang gabunan na napatay habang nasa anyong aswang. Maniwala ka o hindi, totoo sila, Moises. Ngayon nasa harapan natin ang biktima ng isa sa kanila. Seryoso ang kasong ito, Tenyente. Hindi ito malulutas kung papairalin natin ang pamamaraan ng tao. Wika ni Abel. Pero hindi pa rin ako makahanap ng mga dahilan para maniwala sa mga sinasabi nyo. Ayokong itaya ang propesyon ko dahil lang sa mga bagay na walang basehan. Tugon ni Moises. Hindi mo naman kailangang itaya ang propesyon natin dito, Tenyente. Dahil sa totoo lang, labas na ang bagay na ito sa trabaho natin. Nasa iyo kung gusto mong tumulong. Tugon ni Abel. Kung sakaling tumulong ako sa paglutas, saan tayo magsisimula? Tanong ni Moises. Dito mismo sa 4 na biktima. Kailangan natin silang obserbahan. Ipapaalala ko lang sa'yo, wala nang halaga ang ranggo natin dito. Pareho tayong pangkaraniwang tao na may iisang misyon. Yun ay ang malaman at ipaalam sa tao ang totoong nangyayari. Tugon ni Abel. Nang gabing iyon, binuo ng dalawa ang kanilang plano. Ipinagpatuloy ni Moises ang pakikitungo sa mga taong nasa nayon ni Felipe. Ilang araw nagpabalik-balik ang binata sa nayon nang hindi na nalaman ni Felipe. Hanggang sa matuklasan ng binata ang katotohanan, ito ay nang minsang ginabi sa pagmamatsyag. Hindi sinasadyang nakatulog sa taas ng punong pinagtataguan. Nalimpungatan si Moises ng mapagtantong gabi na. Akmang bababa sana ito sa puno nang makitang naglalakad si Felipe papasok ng kagubatan. Hindi kumilos si Moises. Hinayaan niya itong makalampas. Nang makalayo na ay dali-daling bumaba ang binata at sinundan ito. Nakarating sa pinakaliblib na bahagi ng gubat si Felipe. Nagsindi ng sulo. Pumasok ito sa isang kubo. Marahang naglakad si Moises papunta sa kubo. Naghanap ito ng siwang para makita kung ano ang ginagawa ni Felipe sa loob. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makita ang isa pang lalaking kamukha ni Felipe. Pasensya ka na, Badong, kung ngayon lang uli ako nakadalaw Delikado kung palagi ako magpupunta dito Naglilibot sa paligid ang mga pulis. Bakit kasi pinatay mo pa yung 4 na kalalakihang yun Wika ni Felipe. Hindi ko maiwasang mangyari yon dahil nasa alanganing sitwasyon ako. At isa pa, nararapat lang din sa kanila ang kaganapan dahil malaki ang kasalanan nila sa mga tao. Marami ang pinatay nila at ibinibintang sa kauri natin ang kanilang mga krimen. Tugon ng isa pang lalaki na nagngangalang Badong. Kahit na, Badong, hindi mo pa rin dapat ginawa ang bagay na yun. Ay naku, hayaan mo na nga. Huwag ka na munang lalabas sa gubat dahil sa oras na makita ka ng mga pulis, maaaring maginala sila at malaman ang ginawa mo. Matinik pa naman yung pulis na nag-iimbestiga sa kaso. Wika ni Felipe. Sa pagkakataong iyon, nagpasya si Moises na arestuhin si Felipe, pati na rin ang kasama nito. Sinipa ng binata ang pintuan at tinutukan ng baril si Felipe. Huwag kang magkakamali, Felipe. Ibaba mo yung itakbo. Tapos yung kamay mo, ilagay mo sa likuran. Hindi naman nagsalita si Felipe. Sinunod ang sinabi ni Moises. Sandali lang, Tenyente. Hayaan mo kaming magpaliwanag. Wika ni Felipe. Sapat na ang mga narinig ko. Kung ano man ang sasabihin nyo, doon na sa presinto. Tugon ni Moises. Ayos din to Sigurado ka ba sa gagawin mo, Tenyente?
Baka pagsisihan mo ang susunod mong hakbang. Wika ni Badong. Huwag mo siyang gagalawin, Badong. Inosente ang taong yan. Hindi niya alam ang totoong nangyayari. Wika ni Felipe. Anong hindi ko alam? Sige nga Felipe, sabihin mo sa akin ang katotohanan. Wika ni Moises. Ibaba mo yung baril mo at ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Muling wika ni Felipe. Dito siya nagsimula na ipaliwanag ang tungkol kay Badong. Kambal ko si Badong at kung ano man ang narinig mo, totoo yun lahat. Si Badong ang pumatay sa 4 na kalalakihan dahil nahuli niya ang mga yon sa aktong pandurukot sa 4 na kabataan sa kabilang bayan. Pagpapaliwanag ni Felipe. Totoo ang sinasabi ng kapatid ko. Pinatay ko ang mga taong yun dahil gumagawa sila ng krimen. Wika ni Badong. Alam mo ba kung anong ginagawa nila sa mga kabataang kinukuha? Tanong ni Moises. Nagawa kong paaminin ng isa sa kanila. Ayon dito, dinadala mga kabataan sa isang lugar para kunin ang mga lamang loob. Ipinagbibili sa mga nangangailangan. Ito ang kanilang pagkakakilanlan. Baka may makilala ka sa kanila. Tugon ni Badong. Sabay hagis ng gamit ng 4 na biktima. Nagulat ang binata dahil ang 4 na kataong iyon ang matagal nang hinahanap ng kapulisan. Sala rin ang mga ito sa pagkawala ng maraming kabataan, hindi lang sa kanilang bayan, maging sa mga karatig probinsya. Kung ganon, paano mong nalaman na sila ang may gawa ng mga pandurukot? Tanong ni Moises. Matagal ko na silang minamanmanan hanggang sa nahuli nila akong sinusundan sila. Kaya wala na akong nagawa kung hindi ang lumaban at patayin silang lahat. Tugon ni Badong. Pasensya ka na, Teniente, kung nagsinungaling ako ah. Ginawa ko lang ang bagay na yon para protektahan ng kapatid ko. Wika ni Felipe. Huwag kang mag-alala, Felipe. Hindi ako pumunta dito bilang pulis. Naparito ako para malaman kung sino talaga ang pumatay sa mga kalalakihang yon. Nanatiling misteryo sa amin ang kanilang pagkamatay dahil walang naiwang bakas maliban na lang sa sugat. Tugon ni Moises. Ngayong maliwanag na ang lahat sa iyo, ang hinihiling ko lang, itago mo ang sekreto ng aking kambal. Wika ni Felipe. Wala kang dapat ipag-alala dahil hindi ko yan ipagkakalat. Pero hindi pa rin ako makapaniwala. Totoo talaga kayo. Tugon ng binata. Pinaliwanag ni Felipe ang lahat. Simula sa umpisa at kung paano silang napunta sa bayang iyon. Ayon kay Felipe, hindi sila orihinal na taga-bayan. Napilitan silang umalis sa kanilang pinagmulan dahil sa pagtugis ng mga taong hindi nauunawaan ang kanilang mga kinaugalian. Oo, mga aswang kami. Hindi namin tinatanggi. Pero malaki ang pagkakaiba namin sa pangkaraniwang aswang. Kailanman, hindi namin tinangkang pumatay at kumain ng laman ng tao. Kung nakakapatay man kami, yun ay dahil sa ipinagtatanggol namin ang aming mga sarili. Pagpapaliwanag ni Badong. Kaming mga gabunan, walang pinagkaiba sa mga normal na tao. Bawat isa sa amin, isinilang na kambal. Iisa lang ang may kakayahang magbagong anyo at ang isa naman ay normal na tao. Sa lumang pamamaraan, pinapatay ang sanggol na walang kakayahan sa paniniwalang makakasagaba lang ito sa kanyang kapatid. Pagpapaliwanag ni Felipe. Pero mali ang paniniwalang yun dahil napatunayan ng aming nasirang ama na sa oras na patayin ang kakambal ng gabunan,
maaari itong magdulot ng kakaibang epekto sa naiwang kambal. Hindi nito nakokontrol ang pagbabagong anyo, gayon din ang pagkayok sa laman ng tao. Wika ni Badong. Ang ibig niyong sabihin, kayong dalawa pinanganak na kambal, tapos si Badong lang ang may kakayahan na magbago ng anyo. Ikaw, Felipe, anong kaya mong gawin? Tanong ni Moises. Ako ang gumagamot sa sugat ni Badong. Dahil din sa akin, nakokontrol ng kapatid ko ang pagbabagong anyo niya. Pero sa oras na malayo kami o mapatay ako, walang sino man ang makakapigil sa aking kapatid. Tugon ni Felipe. Hindi makapaniwala si Moises sa mga naririnig. Hindi rin inaasahan ng binata na mapapatunayan ang mga sinasabi nila Badong. Habang nag-uusap, nakarinig sila ng mga sumisigaw na tao. May inaasahan ka bang darating ngayon, Felipe? Mukhang may mga bisita tayo. Wika ni Badong. Wala, Badong. Maganda ka, Tinyente. Malamang mga maangaso sila. Madalas silang sinusuyod ang bahaging ito ng gubat para mahuli ang maiilap na hayop. Tugon ni Felipe. Kung ganon, ako nang bahala sa kanila. Wika ni Moises. Akmang lalabas na sana ito ng kubo, bigla siyang hinila ni Felipe. Hindi mo sila kakayanin, Tinyente. Meron silang taglay na agimat para hindi tabla ng anumang sandata. Mas makakabuti kung manatili ka. Hindi na ituloy ni Felipe ang sasabihin. Biglang nagliyab ang bahaging likod ng kubo. Mga walang iya. Talagang hinanap pa nila ang pinagtataguan ko. Wika ni Badong. Anong ibig mong sabihin? Bakit nasundan ka ng mga maangaso? Tanong ni Felipe. Bago ka dumating, nakipagsagupaan ako sa mga yan. Hinayaan ko lang silang makalis, pero bumalik pa rin ang mga lintik. Tugon ni Badong. Sinipa nito ang pinto ng tahanan at kagad lumabas ng kubo para harapin ang mga maangaso. Pagkaapak pa lang ni Badong sa labas ng kubo, sinalubong na ito ng mga palaso at bala ng mga maangaso. Dali-dali nitong nilingon ang kakambal upang sanggain ang bala. Gumante ng putok si Moises. Laking gulat nito nang makitang kasama ng mga maangaso si Abel. Nakita din siya ng kaibigan. Kagad na pinatigil ang putukan. Anong ginagawa mo dito, Tinyente? Bakit kasama mo ang mga yan? Tanong ni Abel. Ikaw ang dapat kong tanungin ng ganyan. Bakit kasama mo mga maangaso? Tugon ni Moises. Sila yung kinontrata ko sa paghahanap. Mga dati silang tauhan ni Tatang Ingo. Wika ni Abel. Sa wakas, natuntun ko na kayo. Dekada ang ginugol ko sa paghahanap. At kung hindi pa dahil sa dalawang pulis na ito, hindi ko mahanap ang lungganyong mga aswag. Wika ni Tatang Ingo. Teka, sandali lang. May hindi pagkakaintindihan dito, Tatang Ingo. Maghulos dili kayo. Hayaan niyong magpaliwanag ang magkapatid. Tugon ni Moises. Ano pa ang dapat ipaliwanag, Tenyente? Hindi mo alam ang totoong kwento kaya tumabi ka kung ayaw mong madamay. Muling itinaas ni Moises ang baril. Itinutok ito sa matanda. Pasensya na. Pero hindi ko hahayaang saktan niyo ang dalawang ito. Wika ni Moises. Ano bang ginagawa mo, Tenyente? Aswang ang mga yan. Bakit mo sila pinagtatanggol? Tanong ni Abel. Hindi na makikinig sa'yo ang kaibigan mo. Pinanghawakan na ng aswang ang kanyang isipan. Wika ni Tatang Ingo.
Hindi totoo ang bagay na yan. Huwag kang makinig sa kanya, Abel. Hindi masama ang mga taong ito. Hindi nyo lang nauunawaan ang kanilang pamamaraan. Bakit hindi nyo pakinggan ang kanilang kwento? Muling wika ni Moises. Wala nang pag-asang makinig ang mga taong yan. Kaya umalis na tayo dito, Tenyente. Harangan ko sila. Tumakas kayo ni Felipe. Susunod ako. Sabihin mo yan sa kanya. Wika ni Badong. Hindi mo sila kakayanin, Badong. Napakadami nila. At paniguradong may nakatago pa sa paligid. Alam ko ang kilos sa mga kagaya nilang mga tao. Wika ni Moises. Nagmatigas si Badong. Nagulat si Moises sa ginawa nito. Huwag ka nang makulit, Tenyente. Pakiusap, ilayo mo dito ang kapatid ko. Ako na ang bahala at pangako. Susunod ako kung saan man kayo magpunta. Tugon ni Badong. Sabay takbo papunta sa mga mangaso. Umulan ng napakaraming palaso mula sa mga nakatagong kasamahan ni Tatang Ingo na siyang nagsisilbing palatandaan ni Moises. Pinagbabaril niya ang mga ito, dali-daling umalis sa lugar. Habang papalayo, nakita nito si Badong na unti-unting nagpapalit ng anyo. Nalaglag mula sa katawan nito ang mga bala ng baril. Maging ang mga palasong may sima, parang damo lang kung bunutin ng gabunan. Nasa ligtas na lugar na sila Moises. Patuloy nitong pinagmamasdan ang kakambal ni Felipe. Nasa anyong aswang ito na parang malaking asong nakatayo sa dalawang paa. Mahaba ang mga buhok. May makapal na balahibong tumutubo sa likod. Maging ang buntot nito, maganda kung titignan, lalo pa kapag tinatamaan ng liwanag ng buwan. Si Badong ang huling gabunang nabubuhay, kaya gano'n na lang ang pag-iingat ko sa kanya. Hindi namin alam kung magkakaroon pa kami ng pagkakataong makapagparami ng lahi. Ito ang inaalala ko dahil sa oras na mawala si Badong, tuluyan ding maglalaho ang pag-asang yun. Wika ni Felipe. Patuloy na nakatingin si Moises sa nakikipaglabang gabunan. Hindi nito lubusang akalain na magiging taliwas sa kanyang iniisip na anyo ang isang aswang ang nakikita. Ibang-iba ang aking nakikita sa naiisip kong anyo ng isang aswang. Masyadong maganda ang itsura ng anyo ni Badong para isama sa kategorya ng mga halimaw. Wika ni Moises. Ang mga kagaya naming gabunan, hindi basta-bastang aswang, Tenyente. Kami ay mataas na uri mula sa direktang linya ng aming mga ninuno. Taglay namin ang kakayahang ito simula nang isilang kami. Ngunit iilan lang sa amin ang nagtatagumpay na marating ang ganitong antas ng kakayahan. Karamihan sa mga gabunan namamatay bago pa man tumuntong sa tamang edad. Kagaya ng sinabi ko sa iyo, pinapatay ng aming mga ninuno ang kakambal na tao ng isang gabunan para maging ganap ang kapangyarihan ng naiwang sanggol. Pagpapaliwanag ni Felipe. Maya-maya nilingon nila si Badong. Umangil ito ng malakas. Halika na, Felipe. Mukhang kailangan na nating lumayo pa sa lugar. Wika ni Moises. Nagsipulasan na sina Tatang Ingo at Abel. Mabilis na tumakbo palayo ang dalawa hanggang sa marating ang kabilang bahagi ng ilog. Ligtas na tayo dito. Hindi na tayo masusundan ng mga kalaban. Talagang hindi tumigil si Tatang Ingo sa pagtugi sa mga kauri namin. Kahit ilang beses na siyang kamuntikang mamatay sa kamay ni Badong, hindi pa rin siya nadadala. Wika ni Felipe. Matindi ang galit ng matandang yon sa mga kagaya nyo. Ano ba ang dahilan? Bakit gano'n na lang ang pagnanais niyang maubos kayo? Tanong ni Moises. Sasabihin ko sa iyo ang katotohanan, Tenyente. Ang mga gabunang kagaya ni Badong may taglay na bertud
na maaaring bumuhay ng mga taong namatay. Ito ang hinahabol ni Tatang Ingo. Malaki din ang galit niya sa aming angkan dahil pinatay ng mga aswang ang kanyang buong pamilya. Hindi nito alintana kung gabunan o pangkaraniwang aswang ang makakabangga. Para sa kanya, pare-pareho lang ang lahat ng mga aswang. Tugon ni Felipe. Mukhang palalim ng palalim ang mga nalalaman ko mula sa inyo. Pero wag kang mag-alala, mananatiling sikreto ang lahat ng ito. Wika ni Moises. Bagay na pinasalamatan ni Felipe dahil alam nitong may isang salita ang binata. Ang mabuti pa, gumawa na muna tayo ng pansamantalang masisilungan. Mukhang babagsak yung ulan, no? Hindi maganda kung mabasa ka sa lugar na to. Wika ni Felipe. Ilang minuto pa ang nakalipas. Nakaramdam ng pagkilos sa paligid si Moises. Dali-dali nitong binunot ang baril, ngunit sinaway siya ni Felipe. Ibaba mo yan, Tinyente. Si Badong yung paparating. Hindi nga nagkamali si Felipe. Ilang segundo lang ang nakalipas, lumantad mula sa masukal na bahagi ng gubat ang kakambal nito. Masyadong matigas ang ulo ng mga mangaso. Kaya wala na akong nagawa. Inubos ko na sila, Felipe. Mabuti at nakarating kayo sa kabila ng ilog. Hindi nila tayo masusundan sa lugar na to. Magpapalipas tayo ng gabi at kinabukasan, pupunta tayo sa dati naming tirahan. Wika ni Badong. Hindi na nagsalita pa si Moises. Para sa kanya, sapat nang makitang ligtas si Badong para patunayan kung gaano kamakapangyarihan ang isang gabunan. Kinabukasan, pagputok ng liwanag, nagpatuloy sa paglalakad ang tatlo. Hanggang sa marating ng mga ito ang kalsada. Binaybay nila ang kabaan ng daan hanggang sa makarating sa isang maliit at abandonadong pamayanan. Ano ba tong lugar na to? At saka, nasaan yung mga nakatira? Tanong ni Moises. Yan ang nayon kung saan kami isinilang, Tinyente. Matagal nang abandonado ang lugar na ito dahil sa kagagawa ni Tatang Ingo. Pinagpapapatay niya mga nakatira sa lugar nung mga panahong tinutugis niya mga kauri namin. Wika ni Felipe. Tandang-tanda ko pa nung una ko siyang makaharap. Bata pa ako ng mga sandaling yun at masyadong mapusok. Sinugod ko ang matanda. Tinamaan ko siya ng kalmot sa kanang pisngi, pababa sa kanyang braso. Kung mapapansin mo, wala nang kanang tenga si Tatang Ingo. Yun ay dahil sa akin. Wika ni Badong. Kaya nga gano'n na lang yung paghahangad niya na mahuli si Badong. Halika na nga, doon natin ipagpatuloy yung pag-uusap sa bahay namin. Wika ni Felipe. Pagdating sa lumang tahanan, laking gulat ni Moises dahil buo pa ang bahay. Wala halos bakas o tanda na pinabayaan nito sa mahabang panahon. Parang may nakatira pa rin sa lugar na to ah. Wala man lang bakas na napabayaan sa loob ng mahabang panahon. Wika ni Moises. Yon ay dahil dito ako naglalagi. Walang ibang nakakakita sa akin sa lugar na to. Lalo na nang mapatay ko ang 4 na katao. Tugon ni Badong. Ganun ba? Mas mabuti siguro kung manatili ka sa lugar na ito, Badong. Para maiwasan ang palaging komprontasyon nyo ng mga mangangaso ni Tatang Ingo. Titignan ko kung ano magagawa ko tungkol sa kanila. Wika ni Moises. Nagpaalam itong babalik sa bayan para makapag-ulat sa kanyang superior. Pagdating sa presinto, nakita nito si Abel. Dali-dali siyang nilapitan ng kaibigan upang kausapin. Mabuti naman at pinakawalan ka ng mga aswang. Alam mo ba kung saan sila naglulungga, Tenyente?
Tanong ni Abel. Hindi ko alam. At para na din sa kaalaman mo, Abel, hindi ako binihag ng dalawang yun. Tugon ni Moises. Huwag mo sabihing nalaso nila ang isipan mo. Hindi mo sila dapat kinakampihan, Tenyente. Mga halimaw sila. Kung ako sa'yo, hindi na ako muling magpapakita sa mga yon. Wika ni Abel. Matapos ay lumakad ito palabas ng presinto. Hindi na nag-abala pa si Moises sa sundan ng kaibigan. Pagsapit ng hapon habang nagpapatrolya, napansin ng binatang may ilang kataong nakasunod sa kanya. Pamilyar kay Moises ang isa sa mga ito. Kaya naman hinayaan niyang masundan siya. Nagpaikot-ikot si Moises sa bayan para masigurado ang hinala. Ngunit laking gulat nito nang biglang mawala ang mga kalalakian. Nag-antay si Moises na lumabas ang mga ito. Ngunit hindi na nagpakita ang mga kalalakian. Laking gulat ng binata. Nakita nito si Badong na biglang umalis sa lugar. Dali-dali niya itong sinundan hanggang sa makarating sa bahagi ng bayan kung saan wala masyadong tao. Badong, sandali lang. Anong ginagawa mo dito? Masyadong delikado. Alam mong maraming humahabol sa'yo, di ba? Wika ni Moises. Kaya kong pangalagaan ang sarili ko. Ikaw ang inaalala ko. Siguradong hindi ka nalulubayan ni Tatang Ingo. Huwag ka masyadong magtitiwala sa mga kaibigan mo. Sila ang maglalagay sa iyo sa kapamakan. Wika ni Badong. Matapos ay kagad na itong umalis. Bumalik naman ng presinto si Moises upang kunin ang mga gamit. Tapos na ang trabaho niya sa araw na yun. Kaya nagpa siya itong puntahan ang kinaroroonan nila Felipe. Ngunit nang palabas na ito ng gusali, napansin ng binata. Nakatayo si Abel sa tabi ng kotse. Abel, bakit hindi ka pa umuwi? At saka, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Moises. Hindi pa, Tenyente. Gusto kitang anyayaang sumama papunta kay Tatang Ingo. Tugon ni Abel. Pasensya na, pero may mga bagay akong kailangang asikasuin. Hindi ako makakasama sa'yo. Wika ni Moises. Binuksan ng binata ang pinto ng sasakyan. Ngunit itinulak ito ni Abel para isara. Wala ka ng ibang pagpipilian. Sa ayaw at sa gusto mo, sasama ka sa akin. Tignan mo ang paligid. Sa tingin mo, Tenyente, wala ba akong ibang kasama? Ano bang kailangan mo sa akin? Simple lang. Ituro mo sa amin kung saan nagtatago ang mga aswang. Wala tayong pag-uusapan. Sila ang pakay namin ni Tatang Ingo at wala kang kinalaman doon. Kaya kung ako sa'yo, magsasalita na ako. Wika ni Abel. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, hindi ko alam kung saan sila nagtatago. Tugon ni Moises. Kilala kita, Moises. Alam ko kung nagsisinungaling ka o hindi. Kaya ang mabuti pa sumama ka na lang kung ayaw mong madamay ang mga taong nasa paligid. Wika ni Abel. Alam mo ba kung sinong totoong halimaw dito? Kayo, ng mga kagaya mong mga ngaso. Sasama ako sa inyo, pero hindi ko may papangako na magiging ligtas kayo. Wika ni Moises. Huwag kang mag-alala dahil hindi makakapasok ang mga aswang sa aming kuta. At isa pa, kung pumunta man sila para iligtas ka, hindi na din masama dahil yun mismo ang plano ko sa umpisa pa lang. Ikaw ang magiging paed. Tugon ni Abel. Hindi ganon kamangmang ang mga gabunan para kumagat sa pain nyo. Sino ako para pag-aksaya nila ng oras at para iligtas? Kung sila mismo nagtatago,
para hindi tuluyang maubos ang kanilang lahi. Wika ni Moises. Hindi ko alam kung ano ang pinakain sa iyo ng mga yon at nagpapaniwala ka sa mga sinasabi nilang kasinungalingan. O siya, halika na. Nag-aantay sa iyo si Tatang Ingo. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ay isinakay ni Abel si Moises sa sariling kotse. Dinala ito sa kutang kinaroroonan ni Tatang Ingo. Pagdating sa lugar, laking gulat ng binata. May nakita itong ilang kulungan. May mga taong nasa loob nito. Ang ilan ay nakatali at may busalang bibig. Samantalang ang ilan naman ay walang malay habang naliligo sa sariling dugo. Ang mga nakikita mo, ilan lang sa mga aswang na nahuli namin sa tagal ng panahon ng panunugis. Sayang, Tenyente, malaki sana ang potensyal mo bilang manunugis. Pero kumampi ka sa mga nilalag. Wika ni Abel. Hindi nagsasalita si Moises ng mga sandaling iyon. Hindi to makapaniwalang ang taong pinagkatiwalaan at ang naging malapit sa kanya ay siya pa ang magdudulot ng kapamakan. Dinala ang binata sa isang kubong bantay sarado ng mga kalalakian. Armado sila ng itak at baril. May malalaking aso sa paligid, kaya hindi madaling makapasok o makalabas ang sino mang magtangka. Pagdating sa loob ng kubo, nakita nito si Tatang Ingo. Nakaupo sa harapan ng mesa, nakasuot ng magarang damit. Tadtad ng alahas ang katawan nito na malayo sa matandang unang nakilala ng binata. Nagulat ka ba, Tenyente? Pasensya na kung binulag kita ng kasinungalingan. Pero sa nakikita ko, may patutunguhan naman ang pagsisinungaling ko sa isang pulis. Wika ni Tatang Ingo. Bakit mo ginawa mga bagay na to, Tatang Ingo? Anong balak niyong gawin sa mga taong nakakulong sa labas? Tanong ni Moises. Don Hernando ang totoo kong pangalan. Pero sige, hahayaan kitang tawagin akong Tatang Ingo dahil yun naman ang pagkakakilala sa akin ng mga tao dito. Isang simpleng matandang naulela dahil sa kagagawa ng mga aswag. Ang mga nakita mong nakakulong sa labas, mga halimaw sila, Tenyente. Halimaw na kailangang patayin. At isa pa, malaking perang dala ng kanilang mga kalansay. Wika ni Tatang Ingo. Ayon pa dito, inaantay niya ang pagbilog ng buwan para tuluyang magpalit ng anyo ang mga aswang na nahuli nila. Doon niya ito papatayin at babalatan ng buhay para kunin ang kanilang mga bungo. Alam mo kung sino ang halimaw dito. Walang iba kung hindi ikaw. Walang kamuwang-muwang ang mga tao na yan. Dahil lang sa pera, handa kang pumatay. Wika ni Moises. Anong sinasabi mong walang muwang? Saan banda, Tenyente? Alam mo ba kung ilang buhay ang nawala sa kamay nila? Alam mo ba kung ilang pamilya ang naulila dahil sa kanila? Hindi! Namuhay ka sa isang lugar o sa mundong hindi nakikita ang nangyayari sa kapaligiran. Ngayon pagmasdan mo ang totoong mundo. Ito ang mundong ginagalawan natin. Maniwala ka man o hindi. Tugon ni Tatang Ingo. Habang nag-uusap, nakarinig ng malakas na alulong ng aso si Moises. Napangiti na lang ito. Alam niya kung sino ang paparating. Mukhang nandito na ang mga sanduko. Pasensya, Tatang, pero hindi na ako magtatagal. Wika nito. Dali-daling nag-utos sa mga tauhan si Tatang Ingo. Talagang nakipagkasundo ka sa kanila, ha? Nanghihinayang ako sa iyo, Tenyente. Pero wala na akong magagawa. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong maaaliw ang mga kaibigan mo.
Wika ni Tatang Ingo. Matapos ay lumabas ito ng kubo. Pinagsisigawan ang kanyang mga tauhan. Sumilip naman ang binata sa siwang. Laking gulat nito. Nagtalsikan ang mga nakabantay. Mula sa anino ng mga puno, lumabas ang napakalaking nilalang. Nagbabaga ang mga mata. Anyong malaking aso na may katawang tao. Hawak-hawak ng nilalang sa kanyang kamay ang katawan ng isa sa mga tauhan ni Tatang Ingo. Bagaman malaki ang pagkakaiba, alam ni Moises na ang nilalang na yun walang iba kung hindi si Badong. Nagmadali itong lumabas ng kubo. Tinadyakan ng isa sa mga taong nagbabantay. Kinuha ang hawak na baril. Pinaputukan ang iba pang mga kasama nito. Hindi magkamayaw si Tatang Ingo nang makita ang nangyaring kaguluhan. Nagtangka pa itong tumakas ngunit sa kasamaang palad, nagawa itong abutan ni Felipe. Umalis ka na dito, Moises. Nasa antas na si Badong na hindi siya mapipigilan ni Numan. Maging ako hindi niya nakikilala dahil ito sa bilog na buwan. Huwag kang mag-alala, kayang-kaya na namin ang mga gagawin dito. Dalin mo sa hustisya ang matandang ito. Sa pagkakataong ito, Moises, ipapaubayan namin sa hustisya niyong mga tao ang aming buhay at kaligtasan. Malaki ang tiwala ko sa iyo. Wika ni Felipe. Nauunawaan ko, Felipe. Ngunit may isang bagay pa akong kailangang gawin. Tugon ng binata. Matapos ay tumakbo ito sa mga kulungan. Isa-isang binuksan ng mga pinto. Anong ginagawa mo, Tenyente? Hindi mo ba alam na? Hindi nito naituloy ang sasabihin. Bigla siyang sinakmal ng isa sa mga nakabilanggo. Nararapat lang sa'yong mamatay, Abel. Lalong-lalo na sa kamay ng mga pinahirapan nyo. Wika ni Moises. Matapos sinila nito si Tatang Ingo palayo sa lugar. Isinakay sa kanyang kotse. Dali-daling pinaandar palayo sa kuta. Mula sa daan, nakita ni Moises ang nangyayari. Saksing buhay ang binata kung paanong inubos ni Badong ang napakaraming tauhan ng matanda. Matapos ang kaganapan, tumakbo palayo si Badong. Samantalang si Felipe naman, pinuntahan ng binata sa kanyang kotse. Ito na marahil ang huli nating pagkikita, kaibigan. Maraming salamat sa tulong mo at palagi kang mag-iingat. Tanggapin mo ang bertud na ito bilang pasasalamat at tanda ng ating pagkakaibigan. Wika ni Felipe. Matapos ay mabilis itong tumakbo. Samantalang si Tatang Ingo naman, dinala sa presinto. Laking gulat ng binata dahil nahaharap sa malaking kaso ng kidnapping ang matanda. Maliban dito, may mga nakabinbin pang kaso mula naman sa kagawaran ng kalikasan tungkol sa ilegal na pagpupuslit ng mga bungunang nanganganib na mga hayop. Hindi makapaniwala si Moises. Hindi rin ito inaasahan na makakasaksi siya ng isang tunay na gabunan. Sa paglipas ng panahon, nanatiling sariwa sa isipan ng binata ang lahat ng mga kaganapan at ang kwintas ay binigay sa kanya ni Felipe ang siyang nagsilbing patunay na minsan niyang nasilayan ang kambal gabunan. Opinyon para sa kwento, ako nalulungkot ako dun sa pagkakaibigan na nabuo. Sipin nyo, ilang taon niyang nakasama yung kaibigan niya tapos sa isang iglap, doon malalaman ni Moises na hindi pala dapat pagkatiwalaan yung kaibigan niya. Kung ilalagay nyo yung sarili nyo sa sitwasyon, no? Parang ang sakit isipin na yung taong pinagkatiwalaan mo, yung taong kaibigan mo, yun pa yung maglalagay sa'yo sa kapamakan. Kayo ba mga kabayan, taranasan nyo na ba yung ganun? Yung tipong nagtiwala kayo sa isang tao, tapos tinraidor kayo?
Share nyo naman sa comment section ang inyong karanasan. Muli maraming salamat, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe. Paalam.